pa na ang stick o patpat ang kinoconsider ng mga historians, anthropologists at museum curators na pinakalumang laruan sa buong mundo. Ang dahilan nila, nung panahon ng Stone Age, mga natural objects tulad ng bato at kahoy ang ginagamit nilang tools. Dahil dito, it makes sense na ang patpat mula sa punong kahoy ang naging laruan nila kapag nababagot sila. Marami ring gamit ang stick, basta malawak ang inyong imagination. Pwedeng pang drawing sa lupa, pang train ng mga domesticated animals, espada-espadahan at marami pang iba. Kaya alam nyo na kapag wala kayong maisip na may regalo sa mga inaanak ninyo ngayong darating na Pasko, bigyan nyo ng stick, sabihin nyo, historical yan. Yan ang pinakaunang laruan sa buong mundo. Ibalot yun na maganda. Isa sa mga natutunan natin ngayong pandemic ay ang pagbibigayan. At halos lahat naman sa atin ay naranasan pareho ang magbigay at mabigyan. So ano nga ba ang feeling ng experience na ito? Aba, i-MSG natin yan. Kasi alam mo, Mars at Pars, bilog lang talaga ang mundo. Minsan, ikaw ang nagbibigay at minsan, ikaw naman yung nasa receiving end. At ito, Mars, nalaman kasi namin na itong si Mars Wilma, very inclusive sa kanyang restaurant. She's very proud of her staff members kahit no read, no write, or may special needs. So Mars, paano mo ba sila na-train? At silang lumalapit sa'yo? Oo, kasi nung time na pandemic, so nag-focus nga ako sa restaurant. So eventually, yung mga customers, dumadami yung dine-in, dumadami yung pick-up. So yung anak ko kasi dati yung dishwasher. So naawa naman ako sa isang anak ko, which is si Svetlana. So lumabas ako ng kalye until nakita ko to si Richard Sintos. Siya yung mute and deaf ko na staff. Okay. And then yung asawa niya sinasabi sa amin is, gusto kong magpa-picture daw sa akin yung lalaki kasi artista ako. Okay. So nagsasign-sign silang dalawa. So nakakaintindi ako ng konti. Pero yung si Richard, yung mismong staff ko, dineded mo yung asawa niya. At ang sinasabi niya is, hindi, gusto kong magtrabaho sa'yo. So nakita ko yung, nag-apply siya right then and there sa akin. So nung nakita ko yung sincerity sa mata niya, sabi ko sa kanya, oh, okay. Ibig sabihin, balik ka bukas. Yes. 8 a.m. So tinry ko lang, 7 a.m. nandun na siya sa restaurant. Sabi ko, gusto niyang mag-work. So sabi ng asawa ko, ba't mo siya tinanggap? Paano ang gagawin natin? Bahala na. So tinanggap namin siya. Mula noon hanggang ngayon, never siyang nalilate. Tapos bibigay mo lang siya ng mga task na gagawin niya. Matatapos niya yun silently. O minsan, napoprostrate ako pag hindi niya ako. Minsan, syempre pag maraming tao, tatawag siya, Richard! Nagsisigaw na ako. Sabi ng asawa ko, alam mo, siya lang ang hindi nakakarinig. Lahat kami dito nakakarinig. Kami ang nabingi. Oo nga pala. So, kakalbitin mo siya. Tapos makikita mo yung smile sa kanya. Na pag nagkakamali siya, sabi niya sa akin, kasi daw maliit lang daw yung utak. Kasi ko, hindi, okay lang yan. Sabi sa kanya, pogi ka naman, okay lang yan. Ayan. Ayan ba siya? Ayan siya. Yung sa left. Oo, yan. Tapos na namang sa right, si Ucho, yan. Siya naman yung aking staff na no read, no write. Siya, kahit anong galit mo sa kanya, Ucho, ano ba? Hindi siya makapagbasa. Hindi siya makapagsulat ng sarili niyang pangalan. Hindi siya makapagbilang. So ngayon nakakabilang na siya up to 10. So achievement na namin yun. Ang sarap lang sa feeling. Yes. Sobra akong natutuwa because meron siyang mga staff na yun nga, na-read, na-write, deaf and mute. Yes. Pero dahil nakikita niya yung gusto nilang Determination. Yes. And that is enough to get by, to get them a job. Yes. Right? Enough na yun. I love that. Enough na yun. Nakakatuwa Yes, naman, yes. Mars. Nice. Galing. Okay, at ito naman si Fabio, meron naman daw siyang special tradition whenever he celebrates his birthday tuwing December 26. Okay, so Fabio. Kasi yung birthday ko, December 26. Right That's after one day right after Christmas. Christmas. Yes. So, lalo na when my sister was living here, that has been happening for the past 3 to 4 years. We had this thing that we go to the Philippines Child Medical Center in Quezon City. Yes. And we bring a lot of toys para sa mga batas. And then, that's how I spend my birthday during the day. And then at night, I go and meet my friends, I relax, we have a drink, we eat. But this is always like something like a way for me to celebrate my birthday, especially with my sister. My sister now went back to Brazil. Yes. Kahit- Itutuloy mo yung tradition na yun. Even Kasi this is without gonna be your the first sister. year na wala na siya. siya. So, syempre naman, I wanna continue. Sana kasama yung mga kaibigan ko, yung mga pamilya ko. Kasi magsa ko rito eh. Tapos, regarding mga business na sinabi mo kanina, kasi di ba, we have some business here. And a lot of them, wala silang trabaho ngayon. Yes, true. So it was so hard to continue to help them. Kahit yung, like, halimbawa, like yung driver namin, di ba? Like, for 3 months, we didn't see him. Pero syempre naman, we still continue to
to pay, Yes. because Support it's really him. like, di ba? Like family. Yeah, it's like becomes part of your family. Kuya po yung driver ko. Yung anak niya, ako yung ninong. So a way of helping as well, like halimbawa like would help pay the tuition fee of the kid, yung mga ganon, Yes, small yes. little things like that. Oh, So yeah. Thank you so much, Mars. Thank you, Mars and Thank you. Paul.